Hinto ako sa C6 para makita natin yung blood moon for tonight. Tingnan natin kung papalag yung iPhone 17 Pro Max sa mga flagship na Android nowadays na may mga powerful na zoom. Tingnan natin, hinto tayo dito sa C6. So ito na nga, nakahinto tayo sa C6 and as you can see, ito yung blood moon. Tinatry kong kuha na ng video kaso hindi niya talaga kaya. So, ang kailangan natin gawin is to switch to, kahit i-zoom ko siya. Kaya kailangan natin mag-switch into camera. I mean, pictures lang. Yan. So, let's try again. One more time. Zoom natin yung hanggang sa kung anong kaya niya lang na malinaw siya. So, dapat naka-night mode. Maximum lang nito is 4 seconds eh. Unlike before na 10 seconds. So, ayun. Nakakuha na tayo ng isa. And let's try one more time. Up. Malabo. Hindi ko siya makuha. Actually, medyo nahihirapan akong kunin kahit stable naman yung kamay ko. Ayan. Ayan, malinaw siya. So, bababaan lang natin yung exposure para pag nag-capture siya ng 3 to 4 seconds, hindi overexposed. And that's it. Nakakuha tayo ng pangalawa. Actually, marami akong kuha, pero ito na, kumuha na ako ng isa para i-edit natin. Edit natin. Try natin i-enhance para luminaw. Ayan. So, pili tayo sa mga kuha ko kanina. Pili tayo ng medyo malinaw. Yung pinakamalinaw, I think ito. Ito, no? Sige. Let's try to enhance using yung capability or yung feature ni iPhone 17 Pro Max when it comes to editing photos. Okay. So, yan. Exposure, brilliance, highlights. Yan yung mga ginagalaw ko madalas. To control yung light, not the color. Yung light lang talaga. Okay. Pwede nyo ring sundan if you want. And yan. To darken the background. Ma-separate natin siya mismo sa background. And lagay lang natin siya sa rule of thirds, sa middle. Para yan. Mas maganda na. So, nakita natin, napapalag pala ang iPhone 17 Pro Max when it comes to telephoto lens or zoom ng kanyang camera. No? Kakailanganin mo lang talaga ng steady hands and syempre, patience para makuha mo talaga yung crisp ng image. Ayun. Yun lang. So, I'm happy na kaya niya.